Habang inaantay ko yung kasama ko, nagla-lunch pa lang kasi siya. Dalawang bagay na hindi mo pwedeng pagbatayan para maengganyo ka mag-abroad. Alam ko yan based dun sa experience ko rin. Ang pagkabago pa lang ang isang nag-abroad, siyempre makikita mo, magpo-post yan eh. Magpo-post yan sa account sa Facebook. So, siyempre, di ba, bago yung lugar, excited pa. Then kinalaunan, mawawala yan bigla. Hindi niya, mapuputol yan mga pagpo-post niya. Dalawang bagay lang naman yan eh. Siyempre, excited pa. Yung first timer, excited pa, siyempre, lahat ng lugar. Bibideo, pipicturean. Siyempre, bago yung lugar. Pangalawa, pagpa-uwi na. Ayan. Yan usually yung naipopost ng isang OFW. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalis ng bansa, yung pangarap mag-abroad, o nagbabalak-balak mag-abroad, ano yan eh, hindi yan isang madaling desisyon eh. So, yan yung bagay na dapat pinag-aaralang mabuti talaga. Ako, way back 2004, 2004 ako unang umalis ng bansa eh. Alam mo yun, na inabot ng pagkabagot sa dati kong trabaho, sa hotel yan. Sa hotel ako sa Pilipinas dati. Inabot ng pagkabagot, tapos alam mo yun, dati sa hotel, ano yan eh, may regular na issue ng, mga dyaryo. So, every now and then, titingin ako ng mga sa ads kung ano yung mga open. May nakita nga ako opening. So, alam mo yung excitement na, mas lamang yung excitement eh. Kasi hindi mo na maiisip yung na okay naman yung sahod. Kahit pa paano, sa binata, okay pa naman yung sahod ko noon. And then, dumating bigla yung time na nga ganun. Tapos plus na push na encourage ka pa ng mga kasamahan mo. At saka noon eh, yung mga kasama ko noon nagsialisa na eh. Nagsipag-abroad na. Nakiuso lang ba? Tapos yung unang abroad ko is scratch talaga yon. Yeah. So, hindi ko naman sinasabing pagka unang abroad may scratch. Meron naman talaga yung unang abroad pa lang. Talagang maganda na yung napuntahan. Siyempre, first timer mo, matututunan mo na lang yung mga bagay na kailangan mong alamin pagka naka-experience ka na sa abroad eh. Pero pagka first timer ka pa lang, most of the time yung excitement lang ang meron ka eh. Excitement. Although may konting takot, siyempre first timer nga. Ngayon, doon mo na makikita kung ano yung mga bagay na dapat sana nalaman mo. So, hindi mo na matitimbang yan eh. Halimbawa, kung way back 2004, pag inoperan ka ng 25K, ang saya mo na, di ba? Parang wow, okay na yan. 25K, pag nag-abroad ka at nagpaplano ka umalis ng bansa, at halimbawa, ang salary offer is, halimbawa, conservatively, sabihin na natin sa panahon ngayon, kasi that's way back 2004 eh. Medyo i-upgrade naman natin na ngayon. Iakma natin sa panahon. Let's say, may salary offer ka is 30. Yan, conservatively 30K. So, medyo nakatingin na lang tayo dun sa 30K na sahod eh. Hindi natin naiisip yung na doon sa abroad, gagastos pa rin tayo dyan. So, minsan kasi yun lang, yung dalawa lang na yun ang nakukompute natin eh. Halimbawa, mag-allocate ka ng 20K pang padala, tapos iniisip mo, 10K sa'yo. Ang problema, namimislok natin yun na ang gagastusin natin doon sa lugar na pupuntahan natin is 1:1 ratio. Diba? Halimbawa, kung sa sa Middle East ka, magkano naman palitan ng ng Riyal ngayon? O sa Riyal na lang kasi maraming marami tayong mga kababayan na napunta ng Saudi. So magkano palitan ngayon? 11?
O, sabihin na natin 11. Di, ganun na mangyayari noon. Instead na 1:11 ang computation mo, instead na 1:1 ang computation mo, kasi doon ka titira eh. Doon ka, siyempre, yung gagastusin mo doon, real pa rin naman. So, kung saang bansa ka man nandoon. So, yun naman, minsan namimislok kaya pagka yung isang pobreng OFW, minsan mag-iisip na, teka muna, parang hindi niya maramdaman yung 30K na sahod niya. So, kabaylak tips na naman, ito lang naman lagi, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa tuwing, yun nga, may break time ako. May open na time ako na makapag-video. So, ang gusto ko ma-dedicate yun sa mga OFW, sa mga bago, especially sa mga bago. Gusto natin makapag-share ng mga experience natin sa mga nagpaplano-plano. Okay, so yan. Huwag mong iisipin na yung 30K is buo mong makukuha yun. Masakit-sakit pa pagka hindi pa free accommodation mo. Magbabayad pa kayo. Meron ako na-experience dyan, yung kayo pa pala magbabayad ng gas at saka kuryente. Di ba saklap? So, yun yung mga bagay na dapat na maging aware tayo. So, yun nga, last episode na, last video ko, ang sabi ko, kung halimbawa 20K ang salary offer mo, nowadays, hindi na practical yun. Ang sahod mo is 20K, salary offer is 20K, hindi worth. Una-una, nakatali ka na ng 2 taon, especially pag diyan ka sa Middle East. Diba? Most of the time kasi pagka kontrata, isang kontrata is 2 years ka agad yun. Nagre-record pa kaya camera. So, yun. Paalis na rin ako. Chinek ko lang yung camera kung nagre-record pa. Hindi ko kasi makita yung tally light So, yun. Paalis na rin ako. Tapusin ko lang yung video. Tsaka, magko-close lang ako ng kusina. Yan. Huwag mong titignan yung salary offer mo na halimbawa nga, conservatively 30K. Marami pang mga mababawas dyan. So, kaya pag-aralan mo mabuti, isipin mo mabuti kung worth ba, halimbawa umalis ka. I-compensate mo kung may maitatabi ka pa ba. Kaya marami na umuuwi din talaga ng luhaan. Lalo na yung mga first-timer. Diba? So, wag mong pagbatayan minsan yung may nakikita mo, siyempre, masasaya sa picture. Alangan naman mag-post ng malungkot yun, di ba? So, yun lang. Sa kabaylak tips, aralin mo muna kung kailangan magkaroon ka ng, ng allowance. Aralin mo kung may maisusubi ka pa ba dyan sa salary offer na nakita mo para i-grab mo yung opportunity sa abroad. Okay? So, wag magmadali, lalo na kapag gusto mo lang talaga ma-experience sa abroad, hanggang sa makakita ka talaga ng medyo, di ba, okay na sahod. Tandaan mo, iiwanan mo pamilya mo. Ang pinakamasakit sa buhay ng isang OFW yan, di ba? Hindi na yung gutom Sanay na tayo dyan. Pero yung iwanan mo yung pamilya mo, mga anak mo, pinakamasakit. Kaya, take time, pag-aralan mabuti bago i-grab yung opportunity sa abroad. Alright? That's it, guys. Naulitin.